Mas lalo umanong nalubog sa kumunoy ng kasinungalingan si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa ikalawang bahagi ng video na inilabas niya nitong Sabado. Sa naturang video, iginiit ni Ko na wala siyang natanggap na kickback mula sa umano'y 100 bilyong budget insertion at napunta umano ito kina dating House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bumuelta si Palace Press Officer at Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro sa ikalawang bahagi ng pagsisiwalat ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico kaugnay sa talamak na korupsyon sa gobyerno. Sa panayam kay Castro nitong Sabado, November 15, tinawag niyang kasinungalingan at propaganda ang mga isiniwalat ni Ko sa video statement nito. Ang mga binitawan ni Zaldico ay isang kasinungalingan at propaganda. Mas lumalaki ang kasalanan ni Zaldico sa bayan, sa ad ni Castro. Napakaliwanag ng mga pag-amin niya, pagpapatuloy niya. Umamin si Zaldico sa mga ginawa niyang insertions para sa Budget 2025. Hindi na niya maitatanggi na siya ang taksil sa bayan na naglalagay ng insertions para nakawin lamang. Dagdag pa ng Palace Press Officer, ang mga insertions na ito na nagpabago sa National Expenditures Program o NEP 2025 ang siyang ikinagalit ng Pangulo. Kaya naman vinito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 194 bilyong nasa 2025 national budget bago niya ito pirmahan. Matatandang sa ikalawang bahagi ng video statement ni Ko ay naglabas siya ng mga resibo para patunayan ang mga maletang hinatid umano sa Pangulo at kay dating House Speaker Martin Romualdez na naglalaman ng mga pera. Nito lamang nakarang taon ay nagbitiw si Ko bilang House Appropriations Chair at kalaunay umalis ng bansa dahil sa medical treatment. Ayon sa Pangulo, he won't dignify Zaldico's allegations. Ang mga binitawan ni Zaldico ay isang kasinungalingan. Propaganda. Mas lumalaki ang kasalanan ni Zaldico sa bayan. Napakaliwanag ng mga pag-amin niya. Umamin si Zaldico sa ginawa niyang mga insertions para sa Budget 2025. Hindi na niya maitatanggi na siya ang taksil sa bayan na naglalagay ng mga insertions para nakawin lamang. At ang mga insertions na ito na nagpabago sa National Expenditure Program o NEP 2025 ang siyang ikinagalit ng Pangulo. At nagsabi pa siya na hindi niya makilala ang NEP 2025 na gawa ng ehekutibo na pinasa noon sa Kongreso. Kaya nag-veto ang Pangulo ng line items sa 2025 budget ng halagang 194 billion pesos. Kaya't ang sinasabing pag-insert ng 100 billion pesos ay taliwas sa sinasabi ni Zaldico. Bakit mag-uuto si Secretary Mina ng DBM na mag-insert na 100 billion pesos na proyekto kung tatanggalin at i-veto ang mga proyektong ito? Mas malaki pa ang pinatanggal ng Pangulo na halagang 194 billion pesos kaysa sinasabing pinapa-insert na 100 billion pesos. Sa pinakita niya mga maleta ay mas lalong nalubog sa kumunoy ng kasinungalingan si Zaldico. Pansinin ang mga pinost na pictures. May petsa January 2024, May 2024, June 2024, August 2024 at October 2024. Samantalang ang binabanggit ni Zaldico ng mga insertions ay para sa Budget 2025 dahil nag-usap daw sila ni Secretary Mina noong 2024 nung mag-umpisa ang BICAM process. Pero nag-open ang BICAM noong November 2024. November 2024. Kaya paano ma-deliver di umano ng kanyang mga tao ang mga maleta noong January, May, June, August at October 2024 kung hindi pa man nagsisimula ang BICAM conference para sa Budget 2025. Saan niya kinuha ang pera noong mga buwan ng taong 2024 kung sa Budget 2025 manggagaling ang di umano mga deliveries? At mga maleta lamang ang pinakitang ito. Nasaan yung mga sinasabi niyang pera? Paano siseryosohin si Zaldico sa panawagan niya na paimbestigahan ang mga pangalang nabanggit niya? Kung ngayon pa lang sa video niya ay kitang-kita na ang mga gawa-gawang kwento. Sa ating pagsusuri, dapat lamang maimbestigahan si Zaldico para malaman nating lahat kung saan nanggagaling ang kanyang kasinungalingan. Sa sinabi niyang wala siyang kinupit na halaga, kahit na nasa kamay niya ang pag-i-insert ng mga proyekto sa Budget 2025,
Patunayan niya ito, lalo pat nagsusumigaw ang mga yaman niya. Samantala, hindi na pinatulan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga akusasyon ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico laban sa kanya kaugnay sa 100 bilyong halaga umano ng insertions sa 2025 national budget. Sa pagbisita niya sa manasalanta ng nagdaang bagyo sa Negros Occidental ngayong araw ng Sabado, November 15, natanong ang Pangulo sa kanyang komento hinggil sa mga naging akusasyon ng dating mambabatas. Maikling tugon ng Pangulo, "I don't want to even dignify what he was saying," ani President Bongbong Marcos Jr. Sir, comment po on Zaldico's accusations po, sir. Let me talk about it. If you want to talk about the storm, we'll talk about that. I don't want to even dignify what you said. Kaugnay nito, nagpahayag ng banat si Senator Ronald Bato de la Rosa sa social media laban sa mga grupong umano'y tahimik hinggil sa kontrobersiyang ibinunyag ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa pamamagitan ng kanyang video statements. Sa isang Facebook post, sinabi ni De La Rosa na kapansin-pansing walang reaksyon tungkol dito mula sa mga tinawag niyang pinglawans at komunista matapos ang aligasyon ni Ko. Tahimik ang pinglawans at komunista sa expose ni Zaldico. Strategize muna sila how to appear righteous and anti-corruption kuno. At the same time, prevent the downfall of this government from which they benefited a lot. Pahayag ni De La Rosa. Hindi naman idinitalye ng senador kung anong mga benepisyong tinutukoy niya mula sa kasalukuyang administrasyon, ngunit umani ng halo-halong reaksyon ang kanyang pahayag. Hindi pinalampas at bumuelta si Senator Kiko Pangilinan sa mga banat ni Senator Bato de la Rosa. Sa latest Facebook post ni Pangilinan nitong Sabado, November 15, sinupla niya ang pahayag na ito ng kapwa niya senador. "Hindi kami nananahimik. Nagmamasid kami at tinitimbang ng husto kung ano sa paniwala namin ang pinakamainam, hindi para sa sino man na nakaupo, kundi para sa palagay namin ay ikabubuti ng bansa." Saad ni Pangilinan. Dagdag pa niya, responsibilidad naming tiyakin na may saysay ang ingay namin at mauwi ito sa pagpapanagot sa mga nagkasala. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Katatapos lang mag-ulat ng Pangulo kahapon ng mga nagawa upang mapanagot ang lahat ng sangkot. Sa loob lamang ng 3 buwan matapos ibunyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga irregularidad sa mga maanumalyang flood control projects ng bansa, marami na ang mga lumutang na personalidad at ang kanilang mga di umanong kinalaman dito. Kabilang narito ang dating kongresistang si Zaldico. Ang pagkakasangkot ng pangalan ni Zaldico ay bunga ng mga ebidensya, mga testimonya at mga di umanong pagpapayaman niya na makikita sa mga ari-ariang naipundar nila. Dahil lumiliit na ang mundo ni Zaldico, kailangan niyang umiwas at iiwas ang sarili at mag-name drop kahit walang katibayan at laway lang ang puhunan. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Ang kanyang naging pahayag, mas nagbunga pa ito ng maraming katanungan imbes na sagutin ang kanyang papel dito sa sinasabing anomalya. Lahat ng mga sinasabi ni Zaldico ay pawang mga imbento lamang, walang basihan, walang ebidensya. Umuwi muna siya sa Pilipinas at sumpaan ang kanyang mga sinabi at harapin ang mga demanda o kaso laban sa kanya. Pakatandaan natin, nagsimula ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang Zona 2025. Mahiya naman kayo. Bakit niya pasisimulan ang malalimang pag-iimbestiga? Mag-establish ng ICI, Independent Commission to investigate the anomalous flood control projects and other infrastructure kung ang Pangulo ay may kinalaman dito. Logic! Hindi ba dapat na iiwasan niya ang issue nito kung siya mismo ang mapapasok? Ang investigasyon na sinimula ng Pangulo ay unti-unti nang nagbubunga. Malinaw na ang mga pangyayari. Papalapit na ng papalapit,
tayo sa katotohanan. Kaya't pinipilit ilihis upang makaiwas ang mga tunay na may sala sa katarungan. At handa na po akong tugunan ng inyong mga katanungan. Maricel Halili from TV5. Yusek, magandang hapon po. So ano po ang plano natin kay Congressman Zaldico? Because I understand ang sinabi ni Presidente, we cannot cancel his passport. Pero ano po yung plano natin ngayon para mapauwi siya dito sa Pilipinas? Ito po ay nasa kamay na rin po sa ating pagkakaalam ay may pending na po mga complaints na naisampa sa kanya. At sana po ay mapabilis na rin po ng ombudsman ang mga pagresolba sa mga kaso na ito at kung sila ay makakapagrekomenda, kung ano man naman i-recommend nila for dismissal or for filing of the case to the Sandigan Bayan, sana mapabilis na rin po. Kasi ang taong bayan po ay naghihintay na rin ng mabilisang aksyon. Hindi po siya mapapauwi sa ngayon dahil ang naaayon po sa batas, ang hindi pa po nakakasuhan at tinuturing na pugante dahil wala pa pong warrant of arrest na nai-issue ang court o kaya ay siya naman ay hindi pa naman convicted at siya'y tumakas. At hindi natin masasabi na yung kanyang passport ay naisagawa at nai-issue ng, through a fraudulent act. So wala po pa kasi basehan para mag-file ng petition or application for cancellation of passport ni Zaldico and DOJ at malamang po madismiss po ito ng korte kung hindi po bibigyan ng basihan sa pagkakansela ng passport. Meron po kasing mga opinion like that of Senator J.V. Ejercito na once na considered as a national security threat, pwede naman na pauwiin at kanselahin yung pasaporte kahit na wala pang direktang kaso. Do you consider him as a threat or at least a Ang kaso po na ipapataw sa kanya or malamang na maisa pa sa kanya ay patungkol lamang po sa graft and corruption, maybe plunder, hindi po natin alam kung ano magiging kaso dito. But hindi po ito sa ating palagay ay makukonsidera na issue about national security. So yun po. Sunod na tanong mula kay Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Yes, sir. Good afternoon. Isa po din sa mga accusation ni Zaldico, si Pangulong Marcos umano po, yung nag-utos ng 100 billion peso insertion, na karating na po kaya ito kay Pangulong Marcos. What was his reaction po? Opo, at ang updated naman po ang ating Pangulo at katulad naman po sinabi ni Secretary Mina, hindi po obligasyon at wala pong papel ang Pangulo sa sinasabing insertion. Sabi nga po nila, kung ang Pangulo ayon na rin sa sinabi ni Zaldico, ay hari daw. Bakit po kaya sa insertion pa ilalagay 100 billion pesos kung pwede naman po itong isama mismo sa NEP? So doon po ay katakataka at alam natin na mukhang may gumawa ng kanyang salaysay at mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Microphone, please. Hi, Yusek. Kaugnay sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad ng sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin kapag siya ay dinamay, at alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito, at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Zaldico ay pawang kathang-isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit? Or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya, hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan at hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito at kanya po itong isalaysay
dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko, na lehitimong notaryo publiko, hindi kung saan-saan lang nakukuha, para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Dahil mismo sa kanyang mga sinabi, kung ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Sorry, panghuli po. Is the President willing to guarantee the safety of the former congressman? Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya, nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya. Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Okay. Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net 25. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Saldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa corruption sa flood control projects? Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. Ba't biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito? Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila ay close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. So maaari, pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap, pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Dahil kung kami po ang tatanungin niyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Most probably, para itawid ang kanyang sarili at sabihing wala siyang kasalanan. Yun ang pinaka-basic reason. Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya. Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Saldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno? Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Saldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga ekspertong sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. So doon pa lamang po, dapat maggalit talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Salamat. Next question mula kay Christian Yosores, DZMM. Hi, Yusek. May mga ulat po na lumabas sa social media na nagpatawag di umano ng meeting si Pangulo sa kanyang security cluster. Is the palace in panic mode dahil so posible po na mag-spark na naman ng panibagong public outrage yung expose ni dating congressman ko? Wala po ako nabalita ang ganyan. At ako sino po nagsabi niyan? Muli, patunayan po niya. Tayo po nga ay dapat papunta ng Intramuros Hindi po ba? At meron dong event. So, wala pong panic mode na tayong pinag-uusapan. Kailangan lang po nating magkaroon ng press briefing ngayon para po maipaliwanag sa mga kababayan natin kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So, Mr. Saldico, mas maganda po, umuwi kayo dito. Kung maaari, sabayan nyo na rin po yung ibang mga fugitive na nagtatago sa ibang bansa. Last two questions. First from Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, ano po yung balak ng palasyong gawin to address Zaldico's accusations aside from denying it? Does the palace intend or the president intend to file charges against him? Depende po. May part 2 pa, sabi niya. Abangan ang part 2. Parang part 1 pa lang to. So malamang gagawa na naman to ng panibagong kwento dahil nadinignan niya kung anong sinabi natin. So abangan natin kung ano na namang tahitahing kwento ang inyong madidinig mula sa kanya. Kaya, be cautious. Ma'am, follow-up question. As mentioned earlier, Zaldico's statements might spark a fresh outrage from the public. How concerned is the President with the upcoming INC rally over the weekend? Alam ko naman po na ang mga miyembro ng INC ay matatalino, makadiyos, makabayan. So alam po nila kung sino nagsisinungaling at alam po nila kung sino ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan. So yun lamang po. Tandaan natin, walang ganyang karaming air assets ang Pangulo.
Last question mula kay Vance Fernandez. Good afternoon, ma'am. Do you have any idea who is behind this tell-a-lie accusation? May naiisip ba ako? Mahirap magsalita, pero minsan kayo mismo mag-iisip, sino kaya ang nasa likod nito? Yung mga obstructionists, destabilizers, o lumiliit lang siguro talaga ang mundo ni Saldico dahil siya po mismo ang naiipit sa mga aksyon na mismong siya ang gumawa. Thank you, Yusek Claire. Okay, go. Okay. Ma'am, last na lang po. May we have your reaction about the statement of VP Sara saying na paranoid na raw yung administration, especially now na madaming rally yung nangyayari, and yung pagkontra niya doon sa sinabi ng Pangulo about the status of our economy? Okay, unang-una po, paranoia. Ang paranoia, sabi po nila, ay direct cause ito ng emotional outburst. Meltdown. Hindi po nagme-meltdown ang ating Pangulo. Nagkataon lang po, syempre po, kapag ka po may mga issue, may nababalitaan, may mga nagre-report na di umanong may gustong magpabaksak sa gobyerno, ano po ba ang dapat gawin ng gobyerno? Matulog? Manahimik? Mag-relax? Kailangan po itong mamonitor. Hindi naman po ibig sabihin na ito ay may katotohanan, but still, hindi po to dapat na tinutulugan. Patungkol po doon sa, again, Maricel, ano yung second? Sa economy, kinontra niya yung statement ni President. Sa ekonomiya. Tandaan po natin, inamin po natin na naaapektuhan ng economic growth. Bakit? Dahil sa marami pong naging kalamidad. At may issue din po patungkol dito sa korupsyon. At tandaan po natin, ang korupsyon na ito ay hindi lang sa panahon ngayon. Panahon pa po nung nakaraang administrasyon. Hinahanap pa po ang 33.5 billion pesos na patungkol po sa flood control master plan sa Cebu or Metro Cebu. Isa po ito na dapat imbestigahan. Nakakakos din po ito sa ating ekonomiya. Maraming anomalya na dapat nating malaman, pati yung mga ghost projects na inamin naman ng dating Pangulong Duterte. So lahat ng kalat nung nakaraan, ngayon po natin nililinis at malamang isa ito sa nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon po ng hindi magandang epekto to sa ekonomiya. But ang pangako ng Pangulo, gagawin ang lahat, pati ang economic team, gagawin ang lahat para po mapaangat pa ang ekonomiya ng bansa. Yusek Claire. Are you referring to the Dutertes? Kung ituturing na maraming tao na sila, maaaring sila. Thank you, Malacanang Press Corps. These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the President are pure hearsay. Let us not forget President Marcos Jr. himself exposed all these flood control anomalies and has taken numerous steps since to ensure that the guilty are brought to justice, the stolen wealth recovered, and the system is fixed to avoid any of this from happening again. Rep. Saldico should come back to the country and sign everything he said under oath with the proper judicial authorities. Thank you. Secretary Amina Pangandaman of DBM. Magandang hapon po sa ating lahat. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process, and all our actions are above board. Kung maaalala nyo po, ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso.
At ayon din sa konstitusyon, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magdi-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Yun lang po. Maraming salamat po. Pinakita niya yung mga maleta sa video 2. Kayo mismo, mag-observe kayo anong nilalaman ng maleta rin. Unang-una, maleta lang siya. Maleta lang siya. Wala anong pinakita. Pangalawa, i-assume natin na maletang pinadala yan. Sabi niya, doon sa caption, doon sa maleta, may 2025, may 2024. Una, sa video 1 yan, sabi niya, ang pinag-usapan nila dito tungkol doon sa 2025 budget. Right? So, paano daw silang makakapag-deliver, tao daw niya, wala pa siyang personal knowledge doon. Yung mga tao niya makakapag-deliver, without any specific na lugar, yung maleta na yun, kung saan. 2024, paano sila makakapag-deliver di umano ng mga maletang ito? Noong 2024, kung ang pinag-uusapan nilang budget ay para sa 2025, so, saan kukunin yung pondo na yon kung ang pinag-uusapan dito para sa 2025 budget pero nakapag-deliver agad sila ng 2024? May petsa January, May, June, August, October, November. At ang sabi niya sa video 1 niya ay nag-umpisa sila mag-usap ni Secretary Mina nung paumpisa yung BICAM. Ang BICAM conference noong 2024 para sa 2025 budget ay nag-start ng November 2024. So, yung timeline, 2024 pa lang kayo mag-uusap, pero nakapag-deliver ka na as early as January 2024. Pangalawa, meron siya nilagay, January 2025. January 2025, March ito and May 2025. So, paano ka pa makakapag-deliver kung as early as January 13, wala ka na sa posisyon bilang Appropriations Committee Chair? Wala kang power. So, doon pa lang sa timeline, sa mga pinapakita ebidensya, hindi nagtutugma-tugma. So, masyadong na-advance naman, ma'am. Tama ba? Ganun yung dating. Parang masyadong na-advance yung mga maleta kung November pa yung usapan for the BICAM. Hindi pa aprobado yung mismong budget. Oo. Tapos, January 2024, meron ka ng maleta. Di ba? Parang, sa aking palagay, yung gumawa ng script na yan, nagsalita lang tong si Saldico, may binabasa siyang script So, nagbasa siya, tapos yung nag-edit niya, naglagay ng kung ano-anong ebidensya na hindi tumutugma sa kwento niya. Pero itong mga ebidensyang sinasabi niya, ma'am, sabi niya kasi, di ba hinahanapan niyo ako ng ebidensya? Ito, papakita ko ng mga maleta. Do you think may bearing yung ganitong mga pictures lamang ng maleta doon sa kanyang mga alegasyon? Sige, ilalagay kita, Victoria, sa pagiging investigador. Halimbawa, nasa DOJ ka. Kung ipapakita ba sa'yo yung maleta na yan, nagpo-prove ba yan ng pera? Wala. Pera. Maleta lang. Tapos yung date, mali pa. Kaya sabi nga natin, baka sa susunod na script nila, baguhin nila kasi nakikita natin paunti-unti yung mga kamalian nila. So, kayo mismo, ako, hindi ko na ilalagay sarili ko sa pagiging DOJ Secretary. Halimbawa, may investigating prosecutor, titignan yan, maleta. Ano na-prove niyan? Wala. Paninira. Gawagawang kwento. Ganun lang yun. At may part 3 pa raw, ma'am, itong video na ito. Baka ayusin na nila yung script. Nag-warning na nga ako nung di ba, Christian? Yes, sabi ko, may part 2. Baka baguhin nila yung script nila. Lumala. Mas lalong nalubog sa kumunoy ng kasinungalingan si Saldico. Pero how is Malacanang preparing, if ever, for the part 3 video dito sa kanyang mga possible na allegation pa uli, ma'am? Kung first video pa lang, second video pa lang, kitang-kita mo ni kasinungalingan. Hindi lang tayo nagsasalita rito, Christian and Victoria. May mga eksperto na ang mga ekspertong ito karaniwan pa ay critic ng Pangulo. Sila mismo nagsasabi na yung ginawa ni Saldico ay walang kakwenta-kwentang kwento. Hindi makatotohanan. Imposible. So, di ba? Kami, maaari pang sabihin na kasi kay Pangulong Marcos kayo
Pero may mga tao yung neutral, yung iba critic pa, nagsasabing, walang kaibe-ebidensya si Saldico, gusto lang talagang magsabit para mawala sa kanya atensyon. Samantalang sabi nga natin, nagsusumigaw yung ebidensya ng kanyang mga ari-arian. Dapat sa kanya. Well, ano po ang sitwasyon ngayon sa palasyo ngayong araw bago ang isasagawang rally ng Iglesia ni Cristo? Wala, naghahanda para sa nila. Malacanang at mas pinahigpit pa ang seguridad. Kung seguridad, muli, Gerge, no? Normal yan kasi magkakaroon ng rally. At tatandaan natin yung nangyari September 21, ang daming mga team-team na mga miyembro na gustong makasik ng kalagiman. So, hindi pwedeng hindi maghanda ang gobyerno para dyan. Nasaan po si Pangulong Bongbong Marcos ngayon, Undersecretary? Sa ngayon, nandyan lamang sa vicinity na Malacanang. Okay, pero totoo po bang nakikipagpulong siya sa ilang consultants para pag-usapan yung mga susunod na hakbang matapos yung mga naging revelasyon ni dating Congressman Zaldico? Hindi naman. Hindi nga po nababahala ang Pangulo sa mga sinasabi ni Zaldico. Sinabi nga niya po, di ba, he will not dignify himself regarding dito sa mga sinabi ni Zaldico. Kasi kitang-kita naman po lahat ng sinabi niya po ay basura. Walang katotohanan. Ang daming mga inconsistencies, pati yung sinasabi niya mga maleta. Undersecretary, I hope na pakinggan or napanood niyo po yung report ng aming correspondent na si Joash Malimban. At sinasabi nga po doon sa 2025 budget, may 5.4 billion insertion na hindi pa ma-identify ngayon. Kung para saan ito. Nakita niyo na po ba ito and can you share something? Or would you like Hindi pa po, wala pa po akong nakita na ganyan. Ang alam ko po na nagdagdagang budget para sa ASEAN Summit for next year. Pero kung ito sasabi yung 5.4 insertion, wala pa po tayo nakikita. Okay, but will you look for it? Titingnan niyo po ba ito? Para maipaliwanag kung saan napunta or saan mapupunta? Bigyan niyo po muna ako ng kopya ng report ninyo. Okay. Para makita natin. Okay, ito naman pong si Congressman Toby Tiangco, may naikwento po siya sa isang pahayag o isang interview sa kanya tungkol sa isang meeting noong November 24, 2024 sa Bahay Pangulo. Kinastigo daw ng Pangulo sina former Congressman Zaldico at dating Speaker Romualdez tungkol sa korupsyon at saka yung mga proyekto ng executive branch na tinanggal ng hindi nila nalalaman. Can you confirm this or ano po yung reaction nyo dito sa... Ano po yung tinanggal? Ulit po, ano po yung tinanggal? Mga proyekto daw po ng executive branch na tinanggal sa GAA o doon sa proposed budget po. What is your reaction? Sa ngayon, Gerge, ipagpaumanhin, hindi pa po tayo parte ng palasyo ng mga panahon na yan. At hindi ko mako-confirm kung totoo yung meeting na yan. So tingnan po natin. At pag may pagkakataon po, tatanungin po natin ang Pangulo patungkol dyan. Okay, but can you tell us ano po ang ginawa ng Pangulo nitong huling 30 oras, last 30 hours since the bombshell mga statements nitong si former congressman ko? Kagabi po, nagkaroon ng event para po pasinayaan po yung chairmanship po, yung chairship po ng ASEAN. Ginawa ito po sa Intramuros. At kanina lamang po ay mayroon po siyang dinalaw, tinanong ko lang po ang schedule ng Pangulo. Mayroon siyang pununtahan, mayroon po siyang dinalaw na mga na biktima po ng bagyo. Okay. Opo, ayun po, kanina umaga po yan. Nakipag-meet po ba siya sa mga cabinet members, sa ilang matataas na opisyal ng military within the day or kung kagabi man, kahapon? Wala po. Sa akin pong schedule ng Pangulo, hindi po siya nakalagay. So hindi ko po masasabi kung meron o wala. May mga umuugong din po ma'am na cabinet shake-up. Have you heard about this? Or meron po bang usap-usapan ngayon sa palasyo? Wala po cabinet shake-up. Okay. And how about itong pinag-uusapang pag-alis ng suporta ng ilang matataas na opisyal ng military kay Pangulong Bongbong Marcos? Kung sino po nagsasabi niya, patunayan na naman po niya. Wala po tayong masasabing ganyan. Of course, ang pamunuan po ng kasundaluhan ng ating PNP ay buong-buo po ang pagtitiwala sa ating Pangulo. You are confident that the President has the support of the military and the police? Sino po ba kasi yung kinakabahan? Ngayon po kasi, puno po ang Pangulo ng trabaho. Kahit kagabi po, sabi ko nga po, umattend pa po siya ng event para sa ASEAN Chairship. At pinasinayaan po yung logo po, saka yung official stamp
ng ASEAN. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy po sa Pangulo ang pagtatrabaho at nakikita naman po siguro ng mga kasundaluhan natin ng mga military, mga uniformed personnel at officials kung sino ba talaga nagtatrabaho at sino lang po yung naninira. Mas gugustuhin po ba nila na ibagsak ang gobyerno at ipalit ang mga taong may bahid ng korupsyon? Yung mga hindi makapag-explain tungkol sa kanilang mga confidential funds? Ganun ba po ang nais nila? Parang hindi naman po siguro ganyan mga uniformed personnel at officials natin. Meron po silang utak at isip na ginagamit. Are you confident, ma'am, that the President will finish his term by 2028? Sino naman po hindi magiging confident kung ganyan naman po kasi pag ang Pangulo natin? Kaya nga ang tanong ko sa inyo at sa lahat, sino bang pipiliin nyo? Yung nagtatrabaho o yung nagbabakasyon lang? Can you talk more? Ano pong masasabi nyo sa timing nitong paglabas ng statement ni Zaldico, ng rally ng ANC, paglabas ng mga balita ng withdrawal of support ng military? What can you say about this? Definitely. May mga taong gusto magpabagsak sa Pangulo. May mga taong gustong paalisin siya sa pwesto. At alam naman natin kung sino yan. Sino po, Tingnan niyo po yung pattern. Tignan niyo yung pattern ng paggagawa ng kwento. Hindi ba parang puro mukhang AI? Although hindi ko masasabi kung AI yan. Pero makikita niyo kung gaano yung mga kasinungalingan. Makikita niyo sa timeline. Doon pa lang sa sinasabi sa maleta, may nakita tayo na post kung anong date ito. Lumalabas 2024. Pero ang pinag-uusapan nila dito ay 20 kuha ng pera. Di umano, kung manggagaling sa 2025 budget, bakit na-deliver na? Hindi po yan na lumabas na kanina nakapost. Ang nakita po natin ay 2024. Sino po yung tinutukoy niyo, ma'am, na nasa likod nito? Wala akong masasabi, pero kung meron kayo naiisip kung sinong gusto magpabagsak sa Pangulo at sinong gusto mawala ang Pangulo sa pwesto, malamang sila lahat. Okay, you have a message to Zaldico kasi hanggang ngayon, hindi naman siya humaharap, naglalabas siya ng statement, may second tranche pa siya ng statement na lumabas. At baka may meron pang iba. May part 3. Alam niyo na po kung na may part 3 pala. Nakita natin, parang teleserye, parang dati. Ganyan yung mga gawa ng mga ibang mga obstructionist. Alam mo, kung totoo makabayan kayo, ibaksak nyo na lahat yung mga statements nyo. Diba? Kasi para mapasinungalingan namin na lahat. Inuunti-unti nyo for what? For the rally? This coming Sunday? So, sino nag-isip nito para pabaksakin ng Pangulo? Wag naman ganyan kasi po, sana wag ganyan dahil, isa lang naman ang bansa natin eh. Unless talaga napaka self-centered, puro self-interest ang iniisip ninyo at hindi bayan, ay ganyan talaga ang iisipin ninyo. Your message to Zaldico, Undersecretary. Mas magandang patunayan niya po ang katotohanan ng sinasabi niya dito sa Pilipinas kasi para ma-cross-examine siya ng maayos. Kasi hanggat niya lang sinasabi niya, mananatili yung mga questions sa utak ng mga kababayan nating Pilipino pero hindi niya masasagot. Ang daming inconsistencies ng kanyang mga sinasabi. Ang daming hindi tugma-tugma. So yung palang kahapon po ay sa ating briefing ay nasabi natin ang ilan sa mga sinabi niya na walang katotohanan. Ngayon pong inimplicate ng Pangulo, will the government use its full arm to look for him? Hanapin kung nasaan siya ngayon at kung sakali at makasuhan ay madali siyang mahahanap at maaaresto. Hahanapin po siya ng gobyerno bagka po legal na po ang pamamaraan. Kahit po siya naninira sa Pangulo at yung mga kaalyado niya, na tinatawag na ngayon siyang hero, ay hindi naman po magiging negatibo ang Pangulo sa kanila para sila ay benggahan. Maging bengatibo ang Pangulo. Hindi ganyan ang Pangulo. Hindi po yung katulad ng mga nakaraang administrasyon na bengatibo. Ang Pangulo po, kung meron man kayong nagawa na hindi tama sa batas, ang gagawin po na proseso ay dapat na aayon pa rin sa batas. Hindi po parang EJK Tokhang style. Anong bengatibo, ma'am, ang nabanggit ng term? Yes. Hindi siya bengatibo. Hindi siya vengeful. Hindi siya, kung baga, kung nasabihan siya ng hindi maganda, bigla na lang siyang, tanggalin ang franchise niyan, tanggalin yan, hindi yan pwede sa MPC. Hindi naman gano'n ang Pangulong Marcos Jr. Sino po ba ang tinutukoy niyong vengeful? Sino po ba kayo sa tingin po ninyo ang nagpatanggal ng mga prangkisa, ng mga tipong mga kritiko sa kanya? Alam niyo na po yun. Mga kabunyog, nakapangalawang video na itong si Zaldico. Pangalawang video niya. Kahapon yung unang part, o yung part 1 daw. Doon sa kanyang part 1, tungkol yon doon sa sinasabi niyang 100 billion insertions na inutos daw ng presidente, ni PBBM mismo. Ito mga kabunyog, marami nang sinabi si Zaldico
Mga seryosong aligasyon, ano? Yung unang video niya, may 100 billion daw na insertions. Ano sa kanya, pinasingit. Oh, kaya nga insertions, di pinasingit. Doon na daw yan sa Baycam. Sa Baycam, 100 billion pesos. Ang may order daw noon ay mismong ang Pangulo. Ang mismong Pangulo daw ang may order noon. So, ang sinasabi ni Saldico ng taong 2024 para sa budget ng 2025, nandun na sa Baycam. Ibig sabihin, nasa dulo na ng budget process, ha? Nasa dulo na. Nagpahabol pa rin ang presidente, nag-instruction ang presidente, isingit nyo ito, 100 billion worth ng projects. Niya daw yon sa presidente. Yun ang sabi ni Saldico. Inano niya daw yon. Pinilit niya raw na isingit yon, sabi ni Saldico. Kung papaniwalaan yon, yung sinabi na yan ni Saldico, napakaswapang na ni Marcos o ni PBBM, ni Marcos Jr. ng presidente. Bakit napakaswapang? Kung papaniwalaan si Saldico, napakaswapang na yon ni PBBM. Matindi yan. Bakit napakaswapang? Tama yung mga argument, tama yung reactions ng marami. Ano? Si Ping Lacson, ganun ang reaksyon. Si Cielo Magno, ganun ang reaksyon. Si Ronald Llamas, ganun ang reaksyon. Ang maraming netizens, kababayan natin, ganun ang reaksyon. Ano ang reaksyon? Bakit naman magsisingit pa ang presidente sa Baycam? Ibig sabihin yung nasa dulo na yan eh. Nasa dulo na yan na process ng paggawa ng budget eh. Parang nasa ano na, kung sa basketball, last 3 minutes, nagpahabol ang presidente ng 300 billion na insertions. Anong ibig sabihin nun? Napakaswapang mo. Kasi, doon pa lang sa simula, sa NEP, yung paggawa pa lang ng NEP na 6 months halos ang tinatagal, kung gumagawa niyan, DBM, kung presidente ka ng Pilipinas, under mo ang Department of Budget and Management, si Secretary Amina Pangandaman, kung may gusto kang ilagay na mga projects, doon pa lang sa paggawa ng DBM, ginagawa pa lang nila yung National Expenditure Program, NEP. Ipapasingit niya na yan doon. Ang nagsisingit doon sa Kongreso, saka sa Senado, saka sa hanggang Baycam, mga kongresista at senador. Yung gusto nila, kulang ako dyan, kukunti sa akin, isingit mo naman to. Diyan nagkakaroon ng mga usapan eh. Diyan nag-aaway-aaway ang mga senador sa kongresista. Paggawa ng, doon na pagdating na sa, kung pinag-usapan na sa Kamara, doon na nagkakaroon ng ano yan. Yung mga kongresista, pipilitin na niyan isingit yung gusto niya. Pagdating sa Senado, ipipilit din yung gusto nila. Pagdating naman sa Baycam, pahabol ng mga pasingit yan, senador at kongresista pa rin yan. Ang sabi ni Saldico, doon sa Baycam, ipinapasingit ng presidente 100 billion. Ay matindi yun. Kung ganon, matindi yun. Ibig sabihin, nasa iyo na yung power doon pa lang sa paggawa ng budget, ilinagay mo na yung gusto mo, tapos pagdating na doon sa Baycam, isisingit mo pa yung 100 billion. Yun ang gustong sabihin ni Saldico eh. Kung gusto niyang palabasin doon, napakaswapang ng presidente ng Pilipinas. Di ba? Kung papaniwalaan si Saldico. Kung papaniwalaan. Tapos kanina, nauna na, nag-live na ako niyan, nung pinakita na naman ni Saldico, siya daw at yung kanyang mga alalay, si Mark Tiksay at saka si Paul Strada, at saka yung mga drivers niya, at saka mga security niya, sila daw ang nagdi-deliver ng pera papunta kay Romualdez at saka sa Malacanang. Pinakita niya yung mga mali-malitang ang laman di umano nun ay pera. Ang natanggap daw sa kabuuan ni PBBM mula dyan sa 100 billion pesos na insertions ay 25 billion. Yun ang akusasyon ni Saldico. Yun ang akusasyon niya. Actually, nakasentro nga kay PBBM yung dalawang videos na yan ni Saldico eh, kung napansin nyo. Ngayon, papaniwalaan ba natin yung mga sinabi ni Saldico? Marami sanang sinabi si Saldico, kaya lang may isang napakalaking bagay, may isang napakalaking bagay na dahil sa sinabi niya na yon, mukhang wag na nating paniwalaan. Dahil doon sa isang bagay na sinabi niya. Kumbaga, ano nga ang tawag doon?
Di ba may sinabi nun? Ha? Madalas itong nababanggit ng yung mga abogadong nagigest sa mga talk shows. Ano nga yung sinabi? Yung mali sa isang bagay, mali na yung lahat. May Latin yan may Latin term, may Latin na phrase niyan. Ha? Yung pluribus, ano ba yun? Pasensya na, hindi ako nagme-memorize ng mga Latin phrases namin sa law. Ang alam ko lang yung dura lexed lex. The law may be harsh, but that is the law. Ha? Yun, medyo ko yun. Pero yung sinasabi ko, ano nga ba yun? Yung complete Latin phrase, kung may lawyer dito, pag mali sa isang bagay, ay, mali yung bagay na ito, napaka-importante na ito. Yung iba, mali na yan. Huwag mo nang paniwalaan yan. Alam nyo kung ano yung mali na isa? Na dahil dun sa mali niya na yun na isa, wala na. Sira na yung lahat ng sinabi niya. Sige, tingin nyo, ano yung sinabi niyang isang bagay, na dahil dun sa mali niya na yun na sinabi, yung iba, mahirap ng paniwalaan. Alam niyo kung ano yun? Alam niyo kung ano yun? Ano ito? Yan. Falsis unos, falsis unibus. Yan, sabi ni Rit. Wow, ang galing mo talaga, Rit. Ano bang tama? Sabi ni Ramil Valdivia, falsos in uno, falsos in omnibus. O sabi ni Mario, yun, pwede yun. Mali sa isa, mali na sa lahat. Falsos in uno, falsos in omnibus. Alam niyo kung alin ang mali? Ito na. Siguro may magagalit na sa akin. Sasabihin na nila, sabihin mo na kasi, attorney, ano yung mali na sinabi ni Saldico na isa, na mali na yung iba. Oy, ang galing ni Arcelia Buyet, Nakuha niya, ang sabi ni Arcelia Buyet, yan, saludo ako sa iyo, Arcelia Buyet. Diba? Yun yung isang pinakamalaking pagkakamali ni Saldico. Ito yun. Nakakuha, nabasa ko yung comment ni Arcelia Buyet, tama. Yan, galing ni Arcelia Buyet, nanonood sa atin. Anong sinabi niya na mali? Yan, tama si Ramil Valdivia. Tama. Tama ang inyo. Tama, Raymark J. Cris. Paano pa natin papaniwalaan tong tao na to? Kung doon pa lang, ito pakinggan nyo. Paano nyo paniniwalaan? Ito yung sinabi niya, ito. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos. Wala pong perang napunta sa akin. Sabi ni Sec Mina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park, hanggang sa Malacanang. Ano? Problema sa mga sinabi ni Saldico. Yun, napanood nyo yung sinabi niya. Wala raw siyang nakuha doon sa 100 billion na insertions na yon, sabi ni Saldico. Ang lahat daw ng yun napunta kay PBBM at kay Martin Romualdez ay patay. Nung klase yan. Papaniwalaan mo pa ba yan? Mga kabunyog? Sinabihan katuloy ni Pinglak Samana, ULOL. Mga kabunyog, mga kababayan. Tama kayo, Francis Steven Reyes. Paano nyo papaniwalaan yung ganyan? Ano yan Maniniwala kami sa'yo kung nagsisisi ka sa lahat ng mga ginawa mo. Alam nyo itong si Saldico, pareho ko yan. Hindi kami pareho magnanakaw, Pareho ko yan seminarista dati. Sa totoo lang. Una, pareho kami niyan Bicolano. Pangalawa, pareho kami dating seminarista. Ako dating seminaryan ako Clarician. Sa Tandang Sura ako. Clarician Seminarian. Magpapari sana ako itong si Saldico, ganun din yan. Dating seminarista. Ngayon, sabi ni Ruel ni Sisito, buti naman ngayon naliwanagan ka na, attorney. Sus naman. Kayo naman. Alam nyo naman ako.
Wala akong hindi ako panatiko eh. Ina-analyze ko ang mga bagay-bagay. Nakukuha nyo. Kung anong dyan nakikita natin, ha? Oh, ito mga kabunyog, mga kababayan. Ano mo papaniwalaan yung ganun? Ha? Sinong maniniwala sa'yo na wala kang nakuha? Ibig sabihin ito, mga kabunyog, mga kababayan, ha? Wala itong plano na ibalik ang ninakaw niya. At wala itong planong panagutan ang kanyang ginawa. Si Saldico. Ay pagkaganyan, bakit mo papaniwalaan yan? Bakit mo papaniwalaan yan? Yun na nga yun. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan, napakasinungaling yan eh. Yung ganyan. Mabuti sana kung mga tulad nila Bryce Hernandez. Sila Bryce Hernandez, tinanggap nila Bryce Hernandez. Actually, sila Bryce Hernandez, talagang inaano niya na, ibabalik nila yung mga ninakaw na mga nakuha nila. O syempre yung mga naging rin nila, hindi na nila babayaran yon, yung mga natalo nila sa casino. Pero at least yung mga yung isang sasakyan binalik na ni Bryce Hernandez, yung mga deposito siguro sa bangko ibinalik. At inamin nila na mali yung ginawa nila. Kahapon nga si Roberto Bernardo naiyak. Nagsisisi siya sa mga ginawa niya. At siguro may usapan na rin kung anong mangyayari doon sa mga perang ninakaw niya, ibabalik. Pinag-usapan yan kahapon sa hearing. At least yung mga yon, sila Bryce Hernandez, tanggap nila na mali yung ginawa nila, nagsisisi sila, willing silang mag-cooperate na, ituro na yung mga, tapos ibabalik nila kung ano pa man ang nandyan na natira. Itong si Saldico, ang lakas ng loob mong ituro ang kung sino-sino, tapos pagdating mo, sasabihin mo, ni piso, wala kang nakita, wala kang natanggap, wala kang binulsa kahit piso, sa 100 million na yon. Ha? O diba? Ay mga kabunyog, mga kababayan, paano mo papaniwalaan yan? Paano mo papaniwalaan yan? Ano ito eh, ang hirap nito. O, sabi ni Abit Disalya, pinaniwalaan mo lang attorney si Mr. Llamas. Hindi. Nung isang araw, sabi ko, seryoso itong mga aligasyon nito. Seryoso. Diba? Sinabi ko pa nga, dapat sagutin ito ng administrasyon. Masyadong matindi ang mga sinasabi nito. Kaya lang, yung sasabihin mo sa live mo, sasabihin mo sa video mo, wala akong natanggap. Wala man lang akong nakuha doon sa insertions na yon. Ay mabuti pa sila Yusik Bernardo, sila Bryce Hernandez, mabuti pa, ang sabi niya, 25% kay ganito, 25% sige ganito, 25% din sa akin. Yung ganun. Yung ganun. And yet, ginagawa ito ngayong bayani ng mga DDS. Wala. Mabuti sana kung ganito, kumplituhin niya. Kumplituhin niya dapat ang mga sinabi niya. Matindi talaga ang ginawa namin. Matindi ang ginawa namin, garapala na talaga. Ako ang pinaka doon, naging doon. Ako ang nag-execute noon bilang House Appropriations Committee Chair. Sa kabuuan, ito ang nakuha ko. Ito naman ang nadala ko kay PBBM. Ito naman ang natanggap ni Romualdez. Lahat yan ang nangyari. Ito yung listahan ng mga proyekto na at ito yung kinita namin dyan sa lahat ng yan. Yung ganon. Diba? Kaya, mga kabunyog, mga kababayan, pagka ganon, papaniwalaan ka, sabay uwi ka sa Pilipinas. Sabi ni Chavit Singson, pagka umuwi si Saldico, isisecure ng sambayan ng Pilipino. Ay, kung magiging talaga siya, ituturo niya talaga, at ibabalik niya ang lahat ng ninakaw niya. Ibabalik niya. Ituturo niya ang lahat, sasabihin niya ang lahat. Kaya lang, doon pa lang, yung video niya pa lang na yun, sinasabi niya na wala akong nakuha doon sa 100 million insertions. Yan din yung sinabi ng abogado niya eh. Sabi ng abogado niya nung nag-press con, walang kasalanan, walang any wrongdoing ang aking kliyente. Ay di ba nag-live ako niyan? Anong sabi ko? Anong sabi ko doon sa live ko? Diba, nasusuka ako dito sa abogadong ito ni Saldico. Huwag na tayo dito. Ang tindi nito, wala daw any wrongdoing ang kanyang kliyente.
Tapos naman ngayon, ang sasabihin naman ni Saldico, wala ako na anumang natanggap mula doon sa 100 billion insertions. Ha? Ayan, yan mga kabunyog eh. Yun lang yung ano, matindi yun. Kaya nga ang title ng topic ko, maraming sinabi si Saldico, mabibigat yun. Pero may isang napakalaking problema. Ano yun? Kung sabihin mo na nag-deliver ka ng pera, 25 billion daw kay PBBM, tapos ikaw wala ka kahit isa doon. Ha! Yan lang. Alam nyo mga kabunyog, mga kababayan, inaakusahan nga ako na naniniwala na daw ako kay Saldico. Nung isang araw, at saka pinapakita ko naman kung ano yung mga sinabi niya. Sabi ko, seryoso ito. Pero yung sabihin mo na wala kang kinuha doon, ay paano natin to? Paano natin to papaniwalaan? Yan yun. Medyo, mga kabunyog, mga kababayan. Ang hirap. Pero kung sasabihin niya ang lahat-lahat, kasi sabi niya, buong katotohanan, pawang katotohanan, di aminin niya na lahat. Ano ba ang pinagagawa nila ni Romualdez? Sige, detalyihin niya. Tapos sabihin niya, magkano doon ang nakuha niya, lahat-lahat. Sa bawat transaksyon na yan, magkano? Yung katulad ng ginawa ni Yusek Bernardo kahapon, napaka-detalyado. Nung sabi ni Bernardo, nagdala ako ng 6 na kahon kay sinabi pa kung anong buwan, anong taon, kay Revilla daw. Doon sa bahay ni Revilla, yung ancestral house nila, yung tinatawag na White House. Di ba? Napaka-detalyado. Ano yan eh? Ito, wala. Wala. Tapos lalabas, ano ito? Kumbaga, yun na nga. Doon sa isang bagay na yon, napaka-ano mo na eh. Paano ka namin papaniwalaan? Sasabihin mo, wala kang tinanggap. Wala kang nakuha. Kahit piso, wala. Ay, mga kabunyog, mga kabayan. Ang hirap niyan. Ang hirap niyan. Doon pa lang, wala na. Yun na nga yung sinabi natin kanina. Mali ka sa isang bagay, mali na yung iba. Paano ka pa namin papaniwalaan? Sasabihin mo yung ganun? Sasabihin mo wala kang natanggap? Lahat ng 100 billion na yon napunta kay Romualdez at kay PBBM? Ang nag-deliver sa lahat na binawasan na ahensya, masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Yun wala pong napunta sa akin. Napakalinaw Wala pong napunta sa akin, sabi ni Saldico. Lahat po ng insertions napunta sa Pangulo kay Martin Romualdez. Ay, ano ba yan? Maniniwala na sana kami? Ano ba yan? Wala. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Ano ito? Parang ang gusto niyang mangyari, ilalaglag niya ang presidente at si Martin Romualdez, sasabihin niya ang lahat ng nalalaman, pero pagdating sa kanya, wala siya diyang nakuha. Wala. Kumbaga siya, legal yung mga lahat ng transaksyon niya. Ang depensa niya na dyan, yung SunWest, legal yung mga transaksyon nun, yung high tone ng kanyang kapatid na si Christopher Co. Sabi ni Eduardo Susalo, nakakatawa si Saldi, wala sa kanya, panot. Yan ang ano dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Ano ito eh? Kung maniniwala sa ganyan, gusto lang talaga niyan guluhin ang Pilipinas. Pero, pero kung si Saldico uuwi sa Pilipinas, lahat ng nalalaman niya sasabihin niya. Pati yung kanyang pakinabang, yung mga ninakaw niya, sabihin niya rin anong mga ginawa niya, magkano ang kinuha niya sa transaksyon na ito. Yung kanya rin na siya, handa na siyang panagutan kung ano man yung kanyang kung ganun. Di ba? Pero kung ganyan lang sasabihin mo, propaganda lang yan, gagamitin lang yan sa mga maghahasik ng kaguluhan. Yan ang problema dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Di ba?
Kaya ano ito, ang malaking papel nito para sa gagawing rally ng mga Duterte, ng mga DDS. Ano ito? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, doon pa lang bagsak na ito. Kasi ano yon? Paano ka papaniwalaan doon? Sasabihin mo wala kang nakuha? Ha? Wala kang nakuha? Ay, antindi mo. Ha? Huwag mo nga kami pinagluloko, Saldico. Ha? Magandang araw sa inyong lahat, mga kabunyog. Mabuhay po tayo. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.